Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mayroon ditong katanungan ang ating sister na si Ukhti Jumana 0825. Sabi niya, Assalamualaikum Ustad. Kailangan po bang magsunat sa lahat ng waktu or hindi na po sokran Ustad? Okay. Ang tanong na kailangan, ibig sabihin, parang obligado ba talaga na magsunat? Ang sunat po hindi po obligado yun. Yan ay voluntaryo lamang. Pag ginawa mo, may gantimpala ka. Pag hindi mo nagawa, wala kang kasalanan. So, meron tayong mga tinatawag na sunan ar-rawatib sa bawat waktu. Ang ibig sabihin ng waktu ni sister is mga obligadong sala po, katulad ng duhur, asar, maghrib, isya, hanggang fajar. So, meron pong mga sunna dyan na pag nagawa niyo po ito, ay gagawan kayo ng Allah araw-araw ng bahay sa paraiso. So, pagdating sa paraiso, meron ka ng subdivision. MashaAllah. Okay. Pero, 12 ito, ang bilang niya. So, saan ito banda? Before duhur, dalawa-dalawang raka. Pag ibig sabihin, pag pumasok na po yung oras ng sala. Before duhur, dalawang raka. Then another, dalawang raka. Then after ng salatul duhur, ibig sabihin after ng magsala ng duhur, magdagdag ka naman ng another dalawang raka. So 6 na raka na po yun. So 6 na po yun. Then pagdating ng asar, hindi po naisama sa bilang ang asar. So walang sunna na ar-rawatib. Ang sunna ar-rawatib ay mga sunna na kasama po o may connection po sa mga obligadong sala. Ibig sabihin, papasok lang ang mga sunna na ito pag pumasok na rin po ang obligadong sala. Pagdating ng Maghrib, sa Maghrib po, may sunna rawatib dyan, 2 raka'a po, after po ng Salatul Maghrib. So, 2 raka'a po yun. Then, before Maghrib, wala po. Sa Asar kanina, and after Asar, wala po. Wala pong sunna doon ng sunan arawatib po. Pagdating ng Maghrib, katulad na banggit ko kanina, mayroon pong sunna after po ng Salatul Maghrib. Then, Isha, ang sunna po sa Salatul Isha ay after Salatul Isha po. So wala pong sunna before ng Isha na sunan arawatib po. Pagdating po pagdating ng Fajr ay 2 raka'a po before Salatul Fajr. At before Salatul Fajr, may hiwalay pa pong gantimpala yun. So, bago natin banggitin yun, so ilan na po yung total nun? So, 4 before Duhur, 2 po before, dalawa po after ng Duhur, 6 na po. Then 2 po after po ng Maghrib, so 8 na po. Then 2 po after po ng Isha, then 10 na po. Then 2 po before Fajr, then 12 na po. Sa Fajr, may hiwalay pa na gantimpala yan. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, raka'at al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha. Ang 2 raka'a ng Fajr ay mas mainam pa sa mundo at nilalaban nito. So bukod sa pag nakumpleto mo ito ay may araw-araw kang gantimpala na isang bahay gagawan ka ng Allah ng bahay sa paraiso. Mas mainam pa po yung sa Fajr na yan na sunna kaysa mundo at nilalaman nito. Anong nilalaman ng mundo? Palasyo, pera, pagkain, sasakyan, lahat ng kabutihan dito sa mundo, mas mainam pa po ang 2 raka'a ng Fajr. Ang mga sunna na ito ay hindi po obligado, kundi voluntaryo lang po. Pero ang tanong, sa Jum'a po, mayroon pa bang sunna sa Jum'a na parang katulad ng Duhur? Wala po. Ang sunna lang po ng Salatul Jum'a ay after Salatul Jum'a po na 2 raka'a po kapag sa bahay mo isinagawa at 4 na raka'a naman po kapag sa masjid nyo po isinagawa. Pero wala po siyang sunna before. Ang sunna before Salatul Jummah, ang tawag po diyan ay Tahiyatul Masjid. So, ang Tahiyatul Masjid, every time na papasok ka sa masjid, anumang oras, pumasok man ng sala, hindi pa pumapasok ang sala, bago ka uupo, magsunna ka muna ng 2 raka'a, wala pong connection yan sa waktu. Walang koneksyon yan sa mga obligadong sala. Ang tawag diyan ay Tahiyatul Masjid. Yan po ang sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisanna hatta yusalli rak'atain." Kapag pumasok ang isa sa inyo sa masjid, wag mo nang umupo maliban makapagsagawa siya ng 2 raka'a. So, Tahiyatul Masjid parang welcome prayer. Every time na bagong pasok ka sa masjid at nakapagwudu ka na, so magsusunod po kayo ng 2 raka'a, anumang oras po kayo papasok sa masjid. Yun muna ay bago umupo po. So, yan po yung uh, kaalaman tungkol po sa mga sunna sa mga obligadong sala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.